Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. I'm your REE Board Exam Buddy, Prince Ian F. Cruz, and I'll be your lecturer for today's video. So last video, ang ginawa natin, nag-discuss tayo ng parabola. Yung parts ng parabola, pati yung standard equation ng parabola. Tapos nag-solve tayo ng mga objective type questions. So ngayon naman, mag-solve tayo ng mga objective type pa rin, pero haluan natin siya ng may mga computation na problem. So, mag-start tayo sa question na ito. The locus of a point which moves so that its distance from a fixed point and a fixed line is always equal is blank. So, ang sagot yan, parabola. So, i-focus sa directrix. Yung definition guys ng parabola, it is a locus of a point na kung saan pag hinanap mo yung distance niya from a fixed point, tawagin nating focus, to a fixed line na tawagin nating directrix, equal daw yan, palagi. So, halimbawa, sabihin natin this is A. A din dapat to. Tapos, eto, sabihin natin A. Ayan, A pa din. Pag pinagsama-sama mo lahat ng point na yan, na kung saan yung distance niya from a fixed point to a fixed line is equal, pag pinagsama-sama mo lahat ng point na yan, makaka-form ka ng parabola. Yun yung pinaka-definition ni parabola. The locus of a point which moves so that its distance from a fixed point and a fixed line is always equal. Palaging equal pag pinagsama-sama mo sila. So, sa recall natin no, sa circle, ang definition naman natin, locus of a point pa din siya, pero equidistant naman siya to a fixed point lang, called center. So, pinagsama-sama mo lahat ng point na equal ang distance niya sa isang fixed point na tinatawag na center. Tapos, yan, pinagsama-sama, nakabuo ka ng circle. So, ganun pag circle. Mag-short lang, recall. Okay, so next problem tayo. If the equation of the directrix of a parabola is x minus 5 is equal to 0 and its focus is at 1, 0, find the length of its latus rectum. So, i-graph muna natin yung directrix. Paano ba mag-graph ng line? Kapag ka x is equal to constant or y is equal to constant. Kapag ka x is equal to a constant value, vertical line siya. Kapag ka naman y is equal to a constant value, horizontal line naman yon. Tapos, yung constant value na yan, doon nag-e-exist yung line. So, halimbawa, x is equal to 2. So, i-graph natin yan, no? Dahil x is equal to 2, horizontal value siya, tapos nasa 2. Ayan. Pagka naman naging y is equal to 2 yan, magiging horizontal line siya. Tapos, yung nasa equal, doon nag-exist yung line. Nandito siya sa 2 ng y-axis. Y is equal to 2. So, i-graph natin ngayon yung nasa problem. Nasa problem, x minus 5 is equal to 0. So, kailangan x is equal to a constant value para mag-graph natin. So, lipat natin yung 5 sa kabila. So, magiging positive 5 yan. So, dahil x is equal to a constant value, vertical line siya. Tapos, meron pa tayong point na 1, 0. So, nandito yan. 1, 0. Find the length of its latus rectum. So, tingnan ulit natin yung drawing. So, yung distansya from focus to vertex ay C at yung distansya ng vertex to directrix ay C. So, ibig sabihin, dahil equal yung distance niya ng vertex to focus and vertex to directrix, palaging si vertex ay nasa gitna ng dalawa. Palagi siyang nasa gitna. Ayan o.
Tingnan natin dito sa figure. 'Di ba? Kahit i-move mo 'yan, palagi siyang nasa gitna nung directrix at nung focus. Kahit saan natin siya i-move. Palagi siyang nasa gitna ng focus at ng directrix. So, eto yung directrix, tas eto yung focus. 'Di ba yung focus, palagi siyang nasa loob ng parabola. So, asan ba yung gitna? 'Di ba ito yung gitna? Or hanapin nyo na lang yung midpoint ng 5, 0, saka ng 1, 0. Mahanap nyo yung gitna. So, ito yung gitna, bali 3, 0. So, kailangan si focus ay nasa loob ng parabola. So, ito yung itsura ng parabola natin. Pero hindi naman importante itong graph, guys. Kasi kailangan lang natin mahanap yung length ng latus rectum. Ano ba yung formula nun? Diba 4 times the focal length. So, kailangan lang natin mahanap yung C or yung focal length para mahanap natin yung length ng latus rectum. Ano ba yung C? Diba yung distansya ng vertex to focus or vertex to directrix. So, kahit alin dyan. So, pwede natin pag-minusin na lang to, no? Pwede nyo naman gamitan ng distance between 2 points, pero madali lang naman siya i-minus, diba? Kasi nag-graph naman natin. So, 3 minus 1 lang siya. Or 2. So, hanapin lang natin yung length ng latus rectum. 4 times 2 is equal to 8. So, bakit ulit naging 2? Kasi 1, 0, saka 3, 0. So, ito yung 3. Ito yung 1. So, yung in between, 2. Or yun nga, pwede nyo gamitan ng distance between 2 points. Next question. The equation of the parabola with vertex negative 1, 2 and directrix at x is equal to negative 3 is blank. So, i-graph ulit natin siya para lang ma-visualize natin. So, i-graph natin yung directrix, x is equal to negative 3. So, vertical line, tapos nasa negative 3. Yan, kung nasan value ni x, nandito yung vertical line. So, nandito siya. Tapos, nasan yung vertex? So, negative 1, 2. Yan. So, ngayon, kailangan natin ma-define yung equation ng parabola. Kung nandito yung directrix, tapos nandito yung vertex, edi nandito na yung focus along this line. Kung ano yung distansya nito, ganyan din yung distansya dito, papunta kay focus. Ilan ba to? This is 1, 2. 2 units. So, 2 units din dapat to. Tapos, etong 2 na to, eto na yung tinatawag natin na C o yung focal length. So, para lang mahanap yung focal length, hanapin nyo lang yung distansya ng vertex sa directrix. So, pwede nyo gamitan ng distance between a line and a point. Ako kasi, kaya ako nasabing 2 kasi dinrawing natin eh. So, bibilangin mo lang yung parang square niya, diba? Pero kung ayaw nyo siya i-graph, pwede nyo namang gamitan ng distance between a line and a point. Gagawin mo lang general form yung line, diba? Doon sa formula. Tapos yung point, substitute mo lang yung formula. So, 2 ang lalabas din doon. Tapos, alam naman natin na yung axis at yung directrix ay perpendicular. I-drawing mo lang yung axis. Para lang ma-symmetrical natin yung parabola natin. Ayan. Yan. So, dahil nandito na yung focus, ito yung focus. So, ibig sabihin, si focus, kailangan nasa loob siya ng parabola. So, ganito yung tsura niya. So, ano yan? Opens to the right. So, ano ba yung equation natin pag opens to the right? Diba? Ayan siya. So, opens to the right, positive. So, positive na to.
So, binigyan ba tayo ng h and k? Yes, binigyan tayo, no? Kasi binigyan tayo ng coordinates ng vertex. So, substitute na lang natin dito. So, yung h natin ay negative 1 and yung k natin ay 2. Yan. So, kompleto na sana. Kulang na lang tayo ng isang constant which is the focal length. So, ano ba yan? Di ba nahanap na natin which is 2. So, substitute mo lang siya dito. Then, simplify. Further simplification na lang. Gawing 8. Tapos ito magiging plus. Ayan. Yan na yung answer natin, no? Kasi nakaganyan naman na na-form yung choices. So, ayun lang guys. So, medyo nag-solve lang tayo ng problem sa parabola. Then, sa next video, mag-solve ulit tayo para magamay pa natin yung parabola. So, ayun lang guys. Sana meron kayo natutunan. Don't forget to like and subscribe and mag-comment ng mga topics na gusto nyong i-discuss ko sa mga future videos natin. Ayun lang guys. See you on the next video.